Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano parating sa inyo ngayong New Moon in Virgo, September 3, 2024 at 9:55 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check na lang yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. Ayan, so let's see. Aries. Itong reading na to, maaring mas makaresonate dito yung mga Aries rising, no? So, pwede pa rin namang mag-resonate yung mga Aries sun or Aries moon. So, for you Aries, the new moon in Virgo is happening in your 6th house of your day-to-day activities, daily routine, your work, your health. So, I think meron ka mga bagong susubukan na mga methods in improving your health or meron kang bagong routine na ipapasok sa daily activities mo. Let's say, ang isa sa goal mo or focus mo is to have a healthier lifestyle. So, yung iba sa inyo, maaring isisingit nyo, ipapasok nyo yung pag-exercise, like 30 minutes to 1 hour a day, or depende sa, ano nyo, sa goal ninyo, or sa gusto nyo, or sa kaya ng inyong, ng inyong schedule. But definitely, you will do some improvements in your health, in your day-to-day life, in your day-to-day activities. Yung iba naman, maaring meron kayong bagong task sa trabaho ninyo, whether you are working for a company or uh, kayo ay self-employed or may sarili kayong business, meron kayong mga bagong task na i-assign sa sarili nyo na kailangan nyo gawin or ma-accomplish para mas maging productive kayo. However, may mga pagkakataon na ang pumipigil sa inyo is yung inspiration. Minsan, you don't feel inspired. Minsan, yung parang may fluctuation ng energy sa inyo na may mga pagkakataon na tinatamad ka or wala ka sa mood. So, yun yung magiging challenge para sa'yo para makapag-stick ka doon sa plano mo. Mm. Let's say for example, gusto mo ang asinet mo sa sarili mo is makapag-jogging ng at least 6:00 ng umaga, kahit mga 30 minutes. Pero, nagawa mo yun ng mga ilang araw pero biglang umulan o tinatamad kang lumabas. So, pwedeng yun yung mga factors na makaapekto doon sa consistency na gusto mong gawin sa sarili mo. Kasi syempre, para meron tayong ma-achieve na goals natin, we have to be consistent and we have to be disciplined doon sa sinet nating goals. Kaya lang, minsan, madali rin siyang i-break yung rules or yung goals natin. So, you have to be mindful din sa mga isa-set mo sa sarili mo kasi may mga pagkakataon na masyado naman siyang mahirap na ma-achieve at a specific period of time. So, kumbaga, kung ano lang yung kaya mo para mas maging consistent ka at hindi mo rin ma-fail yung sarili mo. Okay? Because itong Saturn is in your 12th house. 12th house is about anything hidden sa'yo, anything that uh, you have to work on, mga bagay na hindi mo pinapansin or hinaharap dahil inconvenient sa'yo. So, maaring ito yung kailangan mong i-workout na bigyan mo ng proseso or bigyan mo ng sistema, no? Para masolusyonan mo. Minsan kasi merong mga problema tayo na hindi natin inaayos kasi inconvenient sa atin. Pero sa totoo lang, kayang-kaya nating ayusin yun or masolusyonan, kailangan lang natin ng diskarte or method na susundin natin para mangyari yon. And then Neptune has a positive aspect in Pluto in your 10th house, which is about your career. So I feel like meron kang mga i-explore or mga bagong experiences when it comes to your career, lalo na Pluto is in retrograde right now, coming back sa Capricorn. Until November. So maaring meron kang mga pagdedesisyonan when it comes to your career, yung trabaho mo, kung in alignment ka pa ba sa ginagawa mo, sa career mo, sa work mo, or sa business mo. Dahil yung iba sa inyo, meron kayong mga ipupursue na mga pangarap nyo sa buhay. Ito yung mga
mga gusto nyong ma-achieve before, lalo na nung bata pa kayo, na pwedeng ngayon may pagkakataon na kayong i-pursue yan, or mga bagay na isinantabi nyo muna kasi mas nag-focus kayo sa mas importanteng bagay. So ngayon, maaring nagkakaroon to ng pagkakataon na balikan mo at i-pursue mo, especially if this is something to do with your career or your business. So parang naisip mo ngayon, ano talaga yung gusto mong i-pursue. Pwede kasing sumubo ka ng ibang mga bagay nung nakaraan. At kumbaga, 'di ba, gano'n naman eh. You have to try new things kasi gusto mong i-explore yung sarili mo, gusto mong magkaroon ng self-discovery. But there are times na parang do'n mo mare-realize na hindi pala 'yun para sa'yo. At least sinubukan mo. At least nalaman mo. Hindi ka nando'n sa what if na energy na nag-iisip kung anong magiging resulta kung ginawa mo. So at least ngayon, you know what you want. And for you, ayan yung isa sa aayusin mo. You will connect with your creative skills, your talents, your imagination. And I feel like tutulungan ka niyan ni Pluto, the planet of transformation, to give yourself a rebirth na parang bagong ikaw. It's a brand new you. Especially that Mars is in your third house right now. It's in Gemini. So, ang ruler ng Aries ay Mars. Mars is a planet of action, perseverance, inspiration. And I think mas magiging very inspired ka, driven na matuto, mag-aral, kumbaga isa katuparan yung mga plano mo. You are also going to be more open to new friendships, new connections during this time. Mas magiging assertive ka, no, na i-pursue yung mga goals mo, especially in your career. So ngayon, mas meron kang direction dahil alam mo kung ano yung step by step na gagawin mo. Hindi yung tipong naguguluhan ka kung ano yung uunahin mo. You will be organizing more your daily activities para wala kang nakakaligtaan, lahat nagagawa mo, na-accomplish mo, at mas productive ka. Okay? So you have the Six of Wands. So this energy is being so proud, no? Proud sa sarili niya in a good way, no? Kumbaga, alam mo yung mga iniportan mo, trinabaho mo, yung mga pinaghirapan mo, and once you get to be recognized, no, or makuha mo yung resulta na yan, ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Na na-recognize yung pinaghirapan mo or merong rewards yung mga iniportan mo. You also have the Eight of Pentacles. Yes, focusing on your work, your career. Maaring meron kang ima-master na skill, na craft, na kumbaga masasabi mo na ikaw ay magiging expert in that field. Some of you maaari ring may studies, no? Meron talaga kayong ima-master, lalo na kung ito ay very, very much, na yung tipong naging interest nyo talaga. Halimbawa, naging interesado ka sa pag-gardening. So, yung iba, yung gardening, ginagawa lang nila yon as libangan. Yung iba naman sa inyo, pwede nyo tong gawing career or business in the future na pwede kang magbenta ng mga halaman, no? Just an example, but can be in any field or in any area of your expertise. You have the Four of Cups. Ang Four of Cups kasi is like having this feeling of discontentment sa situation mo, na parang feeling mo there is something missing, may kulang, no? So for some of you, yun yung i-explore mo, yun yung susubukan mong alamin sa sarili mo. What needs to be done? Ano ba yung kailangan mong i-improve sa sarili mo para masabi mo na you are fulfilled or you are happy with what you have right now. And of course, being grateful din sa mga blessings na meron ka. Kasi minsan nakakalimutan natin na yung dating gustong-gusto nating makuha, na nakuha na natin, hindi na pala natin ngayon pinapahalagahan kasi nandyan na. So, always remember na minsan kung ano yung meron ka ngayon, minsan pinangarap mo yan. So, since nasa iyo na yan, you have to be grateful for that. Para it will also add dun sa excitement sa buhay mo na, oo, kaya ko, kinaya ko, nagawa ko, I made it happen, 'di ba?
Confidence is your key to success, Aries. So the more na nagiging confident ka sa sarili mo, nagtitiwala ka sa kakayanan mo, lalo kang nagiging successful. Push through any insecurity. Yes, this really makes sense, no? Actually, lahat naman tayo may mga insecurities, whether we admit it or not, or whether aware tayo o hindi. But ang importante is, meron kang alam na kakayanan mo sa sarili mo na something na pwede mong ilaban na, uy, magaling ako rito, or this is my expertise, I'm good at this. So, yun yung magpupush sa'yo para tanggalin yung insecurities na yan dahil alam mo na meron kang sarili mong kakayanan na pwede kang maging very proud of yourself. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!